May hapon. Merry Christmas. And a prosperous New Year. May hapon. God bless. Nong, call. Sorry kayo nga ako nanimaan gyud ko nga wa nagyud ko ani dire. Tungod sa nanay usamis manggod. Dili lang nako ni tangtangon akong bag kay bagong gihatag ni baon na pay tikita. Hindot akong bago. Kita ni Pastor Jerome. Bago kayo. Sige, lingkod niya Pastor Jerome kay para makakuan ka. Pangitag bangko kay para maka-video ka diya. So, pabilin lang mo din sa inyong pagpanglingkod, mag-ampo sa ta para sa pagsugod. Ginoo, salamat kayo sa fellowship karon sa Pardilio family nga balay. Salamat silang kinabuhi. Continue to bless us, give us your wisdom, favor, and blessings. And thank you for your word this afternoon. Today is the day of celebration of your goodness, your love, and compassion. In Jesus' name I pray and we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, belated, no? Matod pa ang Pasko daw kadadlaw man. So, di lang tayo pag mo yung belated. Merry Christmas and advance Happy New Year. Lakpakan sa natong Ginoo sa kayo. Ang Ginoo na to nga naghatag na to og pag-sustain sa 2025, previously 2024, 2025, then 2026 coming. Wala tay kabalakan, wala tay kahadlukan, wala tay pangamba sa atong kasing-kasing kay kuan man kanang siya magyapon ang Ginoo nga tagbo sa atong gikinahanglan, siya pud ang magprotektar nato, siya pud maghatag nato may panglawas, siya pud ang maghatag og giya kanato kada adlaw. Unya masaligon ug malaumon ta nga tabangan kita sa Ginoo. We're so privileged this afternoon kay dili lang nagwali ko gikan na late ko kay nagwali ko sa Macau online na overtime ko gamay. Wala karon ang usamis. Ningon ang usamis nga wala sa ta pastor kay nailakaw ang katong fellowship center ba ang tagiad to nailakaw. So nagpahibalo ko nga wala lang sa duha na ka Sunday kay last Sunday wala man pud dinhi kay to ako tagom. So karon for almost 3 months I think murag last atong Thanksgiving din wala ko kabalik. Nangandoy ra ko makaanhi pero ang problema dili itugot ang kada hapon kay lisod man gud pod ang mabilin silang pastura usay sa Tijili na lang gyud silang Pastor Jerome tungod kay moadto gyud ko usamis si ako may mag-drive ako nagwali. So kung moadto pod sila sa usamis walay mag-drive ug na may mag-drive mabilin ko ako na puy way sakyanan. So ang may tabo ako gyud mularga didto sila gyud mabilin. So salamat sa Ginoo gamay pod nga pahibalo karo ugma ihaton ako sa pastoras Pagadian airport adto sa Manila magbakasyon siyang mga igsuon yang ginikanan yang mama to ama dito mo gikag iligan mo ato apod sa Manila. Siya pod gusto pod siya nangandoy pod gilukatan akong ticket bisag mahal gamay. Sakripisyo lang yun para kuan kay para sa siya maayo yang mga pangunahuna may pod yang pagbati bahalag ako diri birada ministry bisag pagaw na walay problema kay Pastor Luther walay problema bisan pag atakihon pag Satanas atakihon pag yawa way problema atakihon kog baser way problema. So pastora atong gitaga panahon nga wala sa siya karong sa Martes dinhi no kamo sa tigom-tigom mga bata dire tudloin yung mga bata padayon bakasyon pwede pud bakasyon mga bata sa pero kada pud magtigom-tigom mo dinhi. So karong hapon nakoy tulo ka points to remember nga inyong dapat hinumduman kadyot ra ko magwali. Okay? So kung halo-haloan ako nig Tagalog para pod nga napod tay mga viewers diyang mga Tagalog, makasabot ra man siguro mo kay magtan-aw mo salida nga Tagalog, kasabot man lagi mo. So sa hapon na ito, ati pong tatalakayin ang mga biblical truth na principle in the Bible na kailangan po nating matandaan at maranasan ang mga nangyayari sa Biblia katulad sa buhay na ang ating Panginoong Hesukristo samtang siya pa'y buhay pa dito sa mundo, kunan po natin ng leksyon. Una sa lahat, nakarinig na po kayo ng salita na you cannot please everyone. Yun po yung first points to remember natin ngayon. Tulo kapuntos ang akong ihatag, ibigay sa inyong lahat. Una po ay kailangan nating maranasan ang kapahingahan. Sa Bisaya, kapahulayan. Minsan, hindi tayo makapagpahinga kasi we are trying to please everyone. Number one,
we cannot please everyone. Not everyone likes you. Hindi lahat po ay mag-agree sa'yo. Hindi lahat ay magla-like sa'yo. Ang iba ay basher. Ang iba ay disagreement. Ang iba ay hindi ka gusto. So tanggapin mo yan. Kasi pag hindi mo yan tatanggapin, mapapagod at mapapagod ka, kaka-impress nila. Gagawin mo ang lahat para sila'y masaya. Pero ikaw ay hindi na sumaya. Tama? Gusto po ba nating makapagpahinga sa buhay? Kasi ang Diyos ang author ng kapahingahan. He said, Matthew 11:28, "Come unto me all ye weary labor and are heavily laden, and I will give you rest." Kapahingahan po yan. I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul, mind, and emotion, for my yoke is easy and my burden is light. Ilagay sa isip mo, ibutang sa imong alimpatakan. Okay? That not everyone, hindi lahat, ay magkakagusto sa iyo. Relatives man, family man, minsan ay hindi kanila gusto. Bakit? Dahil sa uniqueness mo, dahil sa personality mo, uniqueness mo, sa karakter mo, attitude mo. Pero itong good news ko sa inyong lahat ngayon. Kahit anong mangyari, hindi ka pa nagpo-post ng Facebook, hindi pa nagla-likes yung friends mo, talagang hindi ka pa nagpo-post, talagang like ka na ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Kahit sino ka pa, talagang approve si Lord sa'yo. Talagang naka-like siya sa'yo. 2 thumbs up pa. Talagang, I like you. Diba yung ginawa niya yung babae at lalaki? Si Adan at saka si Eva, sabi niya, it is good. Talagang it is good. Napakaganda. Napakapugi ng aking ginagawa. Yung taong ginawa ng Diyos, sabi niya, napakaganda ng aking likha. Nung nilikha ng Diyos ang tao, napakaganda. So, do not chase likes to other people. Sa Bisaya pa ayaw pag gukod sa mga likes sa mga tao. Kay kung buhaton mo na, kung gagawin mo yan, mapapagod ka talaga. Amen? Are you excited 2026 na hindi ka mapagod? Ito po yung mensahe, hindi lang pang this year, pang next year, pang forever pa sa buhay mo. Hanggang tayo mamatay, mawawala sa mundong ito. Pag ito ay nailagay sa isip at puso mo, na hindi lahat ay nagkakagusto sa iyo. So wag mong aasahan na lahat na yung kaibigan, lahat na yung kapitbahay, ay talagang araw-araw gusto kanila. Tama, kapatid? Nung nalaman mo ito ngayon, may kapahingahan ba sa puso mo? Amen? Bibigyan ko kayo ng verse. Yung verse na sabi ng Bible sa Luke 4:24. Babasahin nyo mamaya. Sabi ng Bible, kahit ang isang propeta ay hindi tatanggapin sa kanyang lungsod o sa kanyang nasod. Ang propeta, yung propeta sa Bible, hindi yung nagkakamali sa kanyang propesiya. Kasi ngayon, maraming propeta na nagsilabasan, laging nagkakamali, pero propeta pa din ang tawag sa kanila. Hindi, sa Bible, hindi nagkakamali kahit minsan, kahit isang bisis. Kasi ang totoong propeta, hindi nagkakamali. Kasi direct to God ang kanyang mensahe, hindi siya nagkakamali ang propeta sa Bible. Ngayon, maraming nagkakamali, propeta pa din ang kanilang claim. Hindi nagkakamali ang propeta sa kanilang propesiya, pero hindi sila perpektong tao. Pero sabi ng Bible, hindi pa rin sila tinatanggap sa kanilang lungsod. Kung ako ay nagpapastor sa aking lugar, pagkatapos ko nag-Bible school, talagang hindi ako tatanggapin kasi marami akong kaibigan doon, kakilala. Luther Boy, magpapastor sa atin dito. Bakit ako tinanggap dito? Kasi hindi ako taga rito. Tinanggap ako sa Salay, Misor, kasi hindi ako taga Salay. Taga Misor ako, pero hindi ako taga Salay. Hindi ako taga Lanao. Kayo'y saludong-saludo, bilib na bilib sa akin, kasi hindi ako taga rito. Minsan, yung mga taga rito, hindi natin tatanggapin. Totoo yan. Tama? Bakit kayo bilib na bilib, saludong-saludo, naniniwala? Kasi yung propeta minsan, hindi tatanggapin sa kanyang lungsod. Totoo yan, si Jesus, hindi siya tinatanggap minsan sa kanyang pamilya. Di ba yung pamilya niya, yung mga brothers niya? After sa kanya, may mga half-brothers siya. Hindi naniniwala na siya ay Diyos.
siya ay naggumawa ng milagro. Pero nung pumunta siya sa ibang lungsod, naniniwala mga tao, di ba, nag-feeding the 5,000, maraming nakakita na bulag, na paralitiko, nakalakad, nakatakbo, kasi naniniwala sa kanya. Minsan, ang maniniwala sa atin ay mga hindi taga sa atin, yung mga estranghero. Kung minsan tayo magninegosyo, hindi sila bibili sa atin kasi kilala nila tayo. Minsan, ang bibili sa'yo, yung mga malalayo, mga layong lugar. Kaya nga yung mga commerce law ninyo, hindi dito nagbinta. Nandun sa malayong lugar. Kasi kung bibinta sila dito, yung mga overseas ninyo, yung mga commerce law, hindi sila mahalinan. Hindi sila makabinta dito. Pero minsan yung mga strangers, yung mga hindi mo kilala, yun pa yung magpapakain sa iyo. Pero talagang kahit kilala na natin ating sarili, tayo pa rin ay nagre-respeto sa bawat isa. Yun yung tama. Amen, amen. Pero ilagay sa isip at puso mo, hindi lahat agree sa'yo. Sabi ko kanina sa church natin, kahit ikaw ay politiko, hindi lahat a-agree sa'yo. May kapitan tayo, may konsehal tayo. Kasi pagdating ng eleksyon, hindi naman lahat bumuboto sa'yo. Tama? Pero nung malaman mo ang katotohanan na ito, ikaw ay makapagpahinga. Kasi kung ikaw isang politiko, you try to impress everyone. Pero hindi mo yan makukuha lahat eh. Amen? Kahit napakabait mong tao, meron pa rin pumupuna sa iyo at sasabihan, sobrang bait mo. O di ba? Napaka-sobrang bait mo naman. Alam niyo yung sinangbinik? Kilala mo yun, di ba? Bait na bait. Pero meron pa rin, kahit ako, sasabihin ko, yan sinangbinik niya yan. Sobrang bait yan. Pag pupunta sa ating bahay, hindi yan kakain. Pag tayo pupunta sa kanila, hindi ka ipalabas ka ng bahay na hindi ka kumakain. Hindi tayo pumupuna. Sabi ko, kahit teacher ka, pastor ka, hindi lahat ng pastor a-agree sa akin. Marami din akong basir na pastor kasi naiinggit sila eh. Tama kapatid? Naiinggit sila. Kasi ang gusto nila na madadrag down ka. Tama? Nung pumunta ko ng Tagum, hindi ko kilala yung nag-imbita sa akin, strangers. Nakita lang ko sa Facebook. Kaya nakapunta ko ng Tagum. Maraming nakipag-picture sa akin noon para akong artista. Sa Valencia, Bukidnon. Nakamit ako ng pastor, mayayaman. Pero yung taga dito, hindi magpapapicture sa akin. Sa ibang lugar, marami nagpapicture. Sabi ng membro na nakasama ko yung mga retired police sa Aurora kanina, sabi na, si pastor parang artista doon. Oh, grabe nagpapapicture. O kung palagi na, hindi na nagpapapicture. Pero doon mo yung matatandaan mo itong mensahe na ito. Kahit yung propeta, hindi tanggap. Connected ba yung verse doon sa number 1 natin? Connected? Ibig sabihin, hindi lahat a-agree sa'yo. Hindi lahat tatanggapin ka. Salamat na tinanggap ninyo ang mensahe sa magandang balita patungkol kay Kristo at tinanggap ninyo si Pastor Luther dito. Palakpakan natin si Lord. Amen, amen. Hallelujah. Number 2 na tayo. Dahil hindi naman lahat tatanggap sa atin. Number 2, huwag kang magtangka na mag-explain sa kanila. Do not explain yourself to them. Huwag kang magtangka. Sa Bisaya pa, huwag kang mangahas. Ayaw pag sulay o explain. Kasi yung talagang gustong-gusto ka, hindi nila kailangan ang explanation mo. Kasi like na like ka nila. Solid followers yun eh. Kahit anong ipopost mo, talagang naka-like sila palagi sa'yo. Gusto ko yung pastor na yan. Gusto ko yung kapitbahay ko. Kahit ikaw ay parang minsan siaw-siaw, hindi sila magbabasa sa'yo kasi gustong-gusto ka nila. So, hindi nila kailangan ang explanation mo. Pangalawa, yung mga basher, yung mga hindi gusto sa'yo, ayaw sa'yo, kasi hindi lahat, di ba? Ang nangyayari, huwag ka rin mag-explain sa kanila. Masasayang ang oras mo, mapapagod ka lang. Bakit? Yung i-explain mo sa kanila, ititwist nila ang mensahe mo. Titwist nila lang. Babaliin lang nila yan. Sayang lang ang oras mo. Kaka-explain sa kanila. Ang gagawin mo, huwag kang mag-i-explain kahit kanino. Minsan sisiraan tayo. I-explain tayo. Sasabihan tayo, ang pangit ng mukha niya. Anong pangit? Hindi yan totoo. Anong pangit? Oh. May mga ina-apply naman ako sa mukha ko. Oh, hindi yan totoo. Mas pangit ka. I-explain tayo. Kung pagtingin mo sa salamin na parang lihado ang mukha ko ngayon ha.
Parang totoo yung sinasabi nila. Huwag ka na mag-explain. Tatanggapin mo lang, it's okay. Pero kung hindi naman totoo, mas lalong hindi ka mag-i-explain kasi hindi ka pangit. Tama, kapatid? Amen? Parang nakasabot kayo sa aking Tagalog. Amen, amen? Okay din mag-Tagalog tayo minsan. Kahit paos na paos ang boses ko. Okay? So yun. Una, ano yung una? Hindi lahat nagkakagusto sa'yo. Ako, kahit ako, pastor ay talagang palabiro, hindi lahat ng pastor ay, dito sa atin, na gusto ako. Kasi ang iba naiinggit. Naging baser sila, tama? Kahit kayo lahat ng mga members, mga mababait naman kayo, pero I expect na hindi lahat nagkagagusto sa akin. Minsan, ay sisiraan din tayo. Ano na ba na talaga yan si pastor na yan? Sobrang pugi na yan. Yun na sisira sa atin. Okay pag ganon. Pero, di ba? Ang katotohanan, hindi lahat. Kasi kahit si Jesus may baser, may mga teachers of the law, may gustong papatay kay Jesus. Tama, kapatid? Amen, amen? Oh, ano yung pangalawa? Kasi hindi lahat nagkagusto sa'yo. Ang ibig sabihin, huwag kang mag-explain sa kanila. Huwag na. Kung kayo po'y natamaan ngayon sa mensahe ko, tama si pastor. Kasi pag hindi ako tama, may tama ka. Tama. Di ba makapagpahinga ka ngayon? Sabihin mo, di na day ko mag-explain nila. Okay. Kasi, pag hindi ka na mag-explain sa kanila, mahimbing ang tulog mo. Amen! Mahimbing ang tulog mo. Anong paki ko? Wala na akong paki dyan. Importante, makapag-snack ako, maka-almusal. Hindi naman sila nabibigay sa akin ng bigas. Tama? Minsan, nakaka-depression at isali yung lahat ng kabarangay natin. Ano kaya ang kanilang pagtingin sa akin? No, ganun. Ano kaya ang masasabi nila sa akin? Alam nyo, number 2 na verse, iba rin kanina, Luke 4:24, number 2, Matthew 16:13-16, ang sabi po ni Jesus, sabi niya, who do you see I am? Anong pagkakilala nila sa akin? Sabi ng iba, sabi ng disciple ni Jesus, sabi ng iba, ikaw daw si Elijah, ikaw daw si Jeremiah, ikaw daw isa sa mga propeta, ikaw daw si John the Baptist. Pero si Peter, sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Yung pagkakilala ni Peter, alam niya si Jesus ay Kristo. Ang Kristo ay tagapagligtas at saka anak ng living God. Yung buhay na Diyos. Kilalang-kilala ni Peter si Jesus. Ang iba, siya si John the Baptist, baka siya si Elijah, baka siya si isa sa mga propeta, baka siya si Jeremiah, propeta din yon. Tama, kapatid? Pero si Peter, kilalang-kilala niya si Jesus. May mga minsan na nangyari sa buhay ni Jesus na sabi ng mga tao, ikaw ba yung hari? Yung bully na pagkasabi. Hari ka? Di ba? Nilagyan siya ng korona. Hari ka? Sabi ni Jesus. Yan ang sabi mo eh. Giingon mo. Tama? Hindi na siya nag-i-explain. Alam mo, hari ako. May verse tayo. Wala nang verse. Wala na explanation. Pastor ka ba talaga? Parang mukha mo dito sa Facebook, hindi ka pastor. Alam ko na yan. Hindi talaga pastor yung mukha ko. Talaga actor ang mukha ko. Artista ang datingan ko. Kaya nga maraming maiinggit sa akin. No. Now, ang nangyari mga kapatid dito, si Jesus, hindi na siya nag-i-explain kung sino siya. Kasi kung i-explain pa niya kung sino siya, hindi maniniwala yung hindi maniniwala. Pero talaga yung mga naniniwala sa kanya, diba si Peter, you're the Christ, the Son of the living God. Minsan ang mga disipulo, may Judas pa, hindi naniniwala sa kanya. Pero nung si Jesus ay naglakad sa tubig, lumakad din si Peter kasi naniniwala. Amen? Ako ay inimbitahan ng speaker kasi naniniwala sa mensahe na dalang-dala ko. Hallelujah, amen. May mga members tayo na pinupuntahan sa iba't ibang probinsya, Miss Oak, Usami City, Aurora, nagpipreach ako. Kayo din, naniniwala. Salamat sa inyong paniniwala sa akin. Kasi hindi naman ako makapaglahutay sa pag-preach kung hindi kayo naniniwala. Katawa mo sa lahutay ba? Diba? So, meaning to say, salamat na pastor ako, nag-preach ako, kayo naniniwala, nandito kayo ngayon. Nagtipon-tipon tayo. Okay ba yung Tagalog ko? Pasado na? Pasado. Naintindihan o hindi? Naintindihan.
O si brother ko, ano? Sige, Kukoy, naintindihan ko, brother Kukoy? Ala, marami! Napaupo-upo! Oh, paupo-upo ba? Pahupo-hupo di ay. Oh, pangatlo, di ba? Primero, yung primero, you cannot please everyone. Not everyone like you. Hindi lahat gusto ka. Number 2, do not explain to them. Ano yung verse sa do not explain? Jesus never explained himself as Savior, as God. Kung anong pagkikilala niyo sa akin, tulad sa akin, wala na akong explanation. Pastor, bakit ang tagal-tagal mo hindi nakapunta dito? Sinabi ko na kanina. Nag-explain pa nga ako hindi ko nadadagdagan yun. Tama, kapatid? Dami naman si pastor. Okay lang. Sorry. Ganun. Tama? Amen. Igsoon? Kaya nga pag mga every first Sunday, punta kayo doon. Para magkita-kita tayo doon. Tama? Nandun ako palagi. So, pasensya na kayo minsan, kasi marami tayong mga ministry, kinukuha ko pa yung mga maliliit na bahay-bahay. Isa lang katawan ko. Sana marami akong katawan. Last Sunday, nandito sila Pastor Jerome. Sinabihan ko na, pupunta sila dito. Last Sunday. Pastor Reniel, dito. So, kahit wala ako, may mga naman. O minsan, yung mga members natin, pag wala ako dyan, hindi din magsisimba. Sabi ko, hindi mabuti yan. Oh, diba? Kahit wala ako, pwede kayong magsisimba kayo. Yun po, kapatid. Pangatlo, live at peace. Mamuhay tayo ng payapa. Yung may kalinaw. Even people misunderstood us. Kasi, di ba? Number 1, alam niyo na. Number 2, alam niyo na. Pangatlo, para may pahinga tayo, live at peace po tayo. Peace be with you. Galing kay Kristo po yung peace be with you. Kasi may kalinaw tayo, may payapa tayo na kasing-kasing at huna-huna kapag hindi tayo nagpahimuot ng mga tao. Amen. But if you try to please everyone, mamamatay ka lang. Mapapagod at mapapagod ka. Alam niyo po ba yung mapapagod? Maitom ba? Mapagod sa itom. Ano yung mapagod ito? Mapagod, maitom. Sa kuwan ba kaldero? Mapagod ba? Kapuyon, bag maayo. Pirting kapuya, mapapagod ka lang. Kaka-explain. Do not explain. Muna number 2. And number 3, live at peace. Even people misunderstood you. Kasi unique ka. Mamuhay ka ng may payapa, may peace. Just do what is right every day. Just do what is right. At ito, hindi ka binigay ni Lord dito sa mundo para mag-fit in ka. Alam nyo ba yung fit in? Yung parang isukat ka ba? Dito ka ilagay ba? Mag-fit in. Hindi ako inilagay dito para mag-impress ng mga tao. Para mag-fit in sa gusto ninyo. Nandito ako kasi may mission ako. Ang gusto ni Lord ang ating susundin. Hindi yung anong gusto ng mga tao. Gusto ni Lord para sa atin. Amen? Hindi mag-fit in. Ang gagawin natin po, hindi po tayo, lahat tayo individual, hindi po tayo ang mission natin na mag-fit in sa community. Kasi pag mag-fit in tayo, mag-compromise ba? Kung ano ang gagawin nila, kung compromise na lang tayo, hindi po yung mission mo. Ang mission mo, mag-stand out. Alam nyo mag-stand out? Kung ano yung abilidad mo, doon ka makikita. Stand out. Kung sino ka, doon ka magsashine. Nag-gets ninyo? Hindi pa. Hindi tayo mag-fit in. Yung fit in, yung ipapasok mo yung sarili mo para mag-agree silang lahat sa'yo. Yun yung fit in. Hindi, yun ang mission natin. Ang mission natin, kahit hindi ka papasok para mag-fit in, kung hindi, mag-stand out ka. Kahit ikaw lang mag-isa, mag-stand out ka kasi yun yung mission mo. Kahit ayaw nila, basta ito ang gusto ko, ito ang gusto ni Lord para sa akin. Sabihin ng kapitbahay mo na hindi ka makapagpaaral ng iyong anak. Makapagpaaral ako, mag-stand out ako. Kasi ang mga kapitbahay namin, hindi nakapagpaaral ng mga anak. So ako, magkatulad ako sa kanila na hindi rin ako magpapaaral. Hindi ka mag-fit in sa kanila. Mag-i-stand out ka. Magiging iba ka sa kanila. Alam niyo kapatid? Maging iba ka sa kanila. Mag-stand out ka. Si Pastor Luther, iba din eh. Sa lahat ng pastor dito, ako lang yung nabablog eh. Nag-i-stand out. Tama kapatid? Dati walang naniniwala sa akin sa Facebook. Ngayon, patuloy nang dumami ang ating followers. Ngayon, mga nasa
239,000 na. Malapit na mag 240. Pag 300 yan, 400, 500, 1 million. Marami nang kukuha sa atin, marami itong pera. Tiba-tiba, pati kayo. Pag ako yayaman ng pera, bibigay natin, tutukod tayo ng church building. Tutukod ba? Tukod sa Purok 1, Purok 2, Purok 3, Purok 4. Oh, talaki na yung building dito, lahat ng tao dito magsisimba na. Ako na, hindi na magpaamot-amot ng membro. Yun yung ipipray ninyo. Lord, mag-stand out si pastor. Mag-stand out si pastor. Susuportahan namin si pastor. Physical, emotional, prayer, mental, financial, lahat. Susuporta kami kay pastor. Kasi mag-i-stand out yung leader namin. Pag mag-i-stand out yan, kaming lahat ay makabenepisyo din. Amen, amen? Yun yung isa sa pangarap ko. Lalaki yung building natin. At every Sunday, pag marami akong pera, may mga bigas at mga ulam, sudin. Marami dyan sa church. At lahat na magsisimba, sasabihin ko, lahat ng mga walang ulam at mga bigas sa linggo na ito, kukuha lang kayo ng libre dyan. Libre na yan kasi biyaya ng ating Panginoon yan. Marami ang sisimba ng mga taga-barangay natin, simba tayo kasi wala tayong ulam. Di ba yung mga tao sumusunod kay Kristo minsan kasi gutom? Gagamitin ni Lord yung ulam at saka yung bigas. Tama kapatid, amen? At saka marami sa samba. Wala na, maliit na lang yung church natin. So ihati na lang natin sa Purok 1, Purok 1, Purok 2, Purok 2, Purok 3, Purok 4. Hahatiin na natin ang simbahan. Itatayo tayo ng ano. Tutukod tayo, tatayo tayo ng mga hindi lang bahay, simbahan na. At kayo ay isa sa mga leaders dito na kasaligan na. Kayo dyan. Kasi nagsasama tayo sa hirap at ginhawa. Hindi lang sa hirap, pati sa ginhawa. Sasama tayo. Ang ibig sabihin ko, mag-i-stand out tayo. So kayo, huwag kayong maniniwala kung may mga taong hindi naniniwala sa inyo. Huwag nyo yang paniniwalaan. Kasi ang totoo, pinaniwalaan tayo ng Diyos na kaya natin. I can do all things through Christ who gives me strength. Amen. Hallelujah. Walang hindi natin kaya. Kasi kasama natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Heavenly Father, thank you Lord for this wonderful day. Thank you for the message. Thank you for the inspiration, blessings to the people. Thank you for loving them. This house will be the house of worship and prayer and also talking to your word. Thank you, Heavenly Father, for everything. Bless every one of us who are here right now. In Jesus' name I pray and we pray. Amen. May hapon sa atong tanan. Amen. 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 God bless.